The first to interpolate is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. I would like to direct my questions to the new resource persons, more specifically to Colonel Mendoza. Magandang hapon po, Colonel Mendoza. Pakipindot. Magandang hapon po. Ano, Mr. Chair. nananghali na po ba kayo? Kumain na po kayo? Hindi pa po. Anyway, sandali lang naman itong pagtatanong natin. Ano ang tunay niyong pangalan, Colonel Mendoza? Full name? Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza po. Nasa active duty ka pa ba ngayon? Opo, Your Honor. Saan ka naka-assign ngayon, Colonel Mendoza? Ako po'y naka-assign sa Philippine National Police Drug Enforcement Group sa headquarters po. Ilang taon na po kayo sa serbisyo, Colonel Mendoza? Ilang taon na po kayo sa serbisyo? 22 years po, Your So Honor. matagal-tagal na rin. Anyway, I'll go direct to the point, Mr. Chair. Meron po kayong sinumite dito sa komitiba na sinumpaang salaysay na 3 pahina po, Colonel Mendoza, o 4 pala na pahina. Papakita ko po itong lagda. Ito po ba ay lagda ninyo sa sinumpaang salaysay? Opo, Your Honor. Itong sinumpaang salaysay mo, Colonel Mendoza, pinatututuhanan mo ba ang lahat ng nakasaad dito? Opo, Your Honor. Wala namang nag-udyok sa'yo, pumilit sa'yo na magbigay ng sinumpaang salaysay sa komitibang to? Mr. Chairman, Wala po, Your Honor. Mr. Chairman, kayo mo for 1 minute suspension. Ako muna, Chairman. Wala eh. One minute suspension. Session is resumed. Go ahead, Congressman Pimentel. Anyway, babalikan ko po yung sinabi ko kanina na may sinumpinding salaysay si Colonel Mendoza at pinapatunayan niya na sa kanyang lagda ito, lahat ng sinasabi niya dito sa affidavit na ito ay po pawang katotohanan. Colonel Mendoza, gusto mo bang basahin o gusto mong isa-isahin natin itong affidavit mo? Your Honor, pwede po bang makahiling ng opening statement po? Sige. Mr. Chair, the resource person wants to issue a statement. Bago ko po Please ako... proceed, Colonel Mendoza. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sa mga kagalang-galang na mga mambabatas at miyembro nitong respetadong Quad Committee, sa ibang mga bisita at mga kapwa-testigo, isang magandang at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Opo. Isang PNP member at sa kasalukuyang assigned sa PNP Drug Enforcement Group. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang mga miyembro ng committee ito at ako'y pinagbigyan ng pagkakataon para mabigyang linaw ang mga issue at insidente kung saan lumabas ang aking pangalan kasama ang dating matataas na opisyal ng PNP. Nais kong ilahad sa komiting ito ang katotohanan at mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may kagagawan. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin
na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaatas sa akin ng mga nakakataas sa akin. Nais ko pong ipaalam sa kumiting ito na may mga lumapit na po sa akin na mga mataas na opisyal at maimpluwensyang tao at ipilit akong pinalalagda ng isang preparadong sinumpaang salaysay para idiin at idawit ang mga dating opisyal ng PNP at para mailayo ang isyu sa mga totoong tao na nag-utos sa akin para gawin ang masabi ko na ngayon at mali at mapanlinlang na kautusan. Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakaalam ay bahagi ng aking tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan, ang iligal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga, subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Ang paghahayag kong ito ay maglalagay sa panganib hindi lamang sa aking buhay, kundi kasama din ng aking pamilya. Subalit, ako ay may tungkulin na iwasto ang aking naging pagkukulang dahil ako ay nalinlang kaya't panindigan at haharapin ko kung anuman ang kahantungan ng aking paglalahad ng katotohanan kahit ito ay maging katumbas ng aking buhay. Sana po sa aking paglabas at pagsabi ng totoo ay maibsan ang hinagpis at mabigyan ng hustisya si Attorney Wesley Barayuga at linisin ang pangalan ng mga taong idinawit lamang dito at panagutin ng tunay na may kasalanan. Sa panguli, taos-puso po akong humingi ng patawad sa mga taong naapektuhan ng pangyayaring ito, lalong-lalo na po sa pamilya Barayuga na naulila dahil sa maling gawa at panlilinlang ng taong may kinalaman nito. Mr. Chair, may I read my affidavit? Go ahead. Sige lang. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, nasa tamang edad, isang Pilipino, nagtatrabaho sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters, Camp Brigadier General Rafael T. Crami, Quezon City. Matapos manumpa alinsunod sa batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel. Ako ay kasulukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Noong 2019, ako ay isang police major at naka-assign sa Philippine National Police National Headquarters for the Deputy Chief PNP Administration. Noong Oktubre 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edelberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual. Sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga, humiling si Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito noong panahong iyon. Nagatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan
bago ko tanggapin ang trabahong yun. Sa kabila ng aking pag-alinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Wesley Barayuga, na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umano'y pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Rowena Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga iligal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo, at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Rowena Garma. Sa personal na aspeto, nag-aalala ako ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay, pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano, na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon. Dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang maipagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo 2020 at binigyan diin ang kahalagahan ng proyekto, lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos. Sa kanyang panghihikayat, sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin kung nakahanap na siya ng taong angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo, na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma. Nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing Tox, ayon kay Police Colonel Leonardo, ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya,
mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang Luloy. Sinabi niya na maasahan si Luloy at kayang tapusin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na makipag-ugnayan sa kanya, si Tox, na magbibigay ng detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na manggagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Hulyo 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Riena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit, panggigipit o anumang uri ng kabayaran, salapi man o kahit anuman, at para sa anumang legal na layunin na maaari nitong paggamitan. Bilang papatotoo, aking nilagdaan ang salaysay na ito noong September 25, 2024 sa lungsod ng Quezon. Congressman Pimentel, go ahead. Mr. Chair, can I proceed with my interpellation? Go ahead, go ahead. Sinabi na naman ni Colonel Mendoza dito sa sinumong sa Mr. Chairman, Alaysay. this, with due respect, Congressman Pimentel, can you play the video, please, before you interpellate, Mr. Chairman? Colonel Santi, ito ba yung sasalaysay mo? Ito ba yung sasalaysay mo? Nakita natin sa video. Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, yung nakita po ninyong may video ngayon, lalo na doon sa mga nandito, yung po ay pangyayari noong July 30, 2020, kung saan pinaslang si Attorney Wesley Barayuga. Mamaya, ikikwento ko po sa inyo or i-establish po natin, pero base sa salaysay niya, para masigurado natin sino ang nagpapatay, binanggit na kanina ni Colonel Mendoza, at ang pinaka-importante sa lahat, klaklaruhin po natin kung bakit pinapatay ni Colonel Garma si Attorney
Wesley Barriuga. So kung mararapatin mo lang, Colonel Mendoza, para mas maliwanagan talaga ang lahat, isa-isahin po natin yung sinumpang salaysay mo. Sinabi mo sa paragraph 2, noong October 2019, nakatanggap ka ng tawag kay Police Colonel Edelberto Leonardo. Bakit kilala mo itong si Colonel Leonardo? Kasi po dati po akong Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO sa panahon po ni former Chief PNP Camilo Casculan, sir. So na-assign ka sa kanya sa Opo. under At his, lahat po ng RDEO chief before, may contact po sa kanya. so kilala mong personal itong si Colonel Leonardo. Opo. Nandito po ba si Colonel Leonardo sa kwartong ito? Pwede mo bang ituro saan dito si Colonel Police Colonel Huberto Leonardo? Opo. Pwede mo Katabi po ituro? ni Sir Patay. So Mr. Chair, the resource Mr. Chair, person, pakitayo nga at pakituro mo si Colonel Leonardo. Mr. Chair, clearly the resource person has identified Police Colonel Leonardo in accordance with this affidavit. Nung tumawag sa iyo si Colonel Leonardo noong October 2019, anong sinabi sa iyo? Ayun nga po, sabi niya may pakiusap siya kung pwede tulungan ko raw siya sa isang project na to kasi high value target daw po. Ang Pero sinabi wala- niya sa iyo, nagpapatulong siya para sa isang malaking operasyon, sa isang high value target. Opo. Sa pagkakaintindi mo, nung sinabi sa iyo na pinakiusapan ka, ano ba ang ibig sabihin ng operasyon? Mr. Chair, sa pagkakaalam ko po, that was a time of war on drugs. So, it's a liquidation po. Colonel Mendoza, in police parlance, pag sinabing operation, ibig sabihin, meron siyang ipapapatay. Ganun po ba? Ang pagkakaintindi mo nung sinabi sa iyo na may operation siyang hinihiling sa iyo? Opo. Ngayon, dito sa pangatlong paragraph, hindi ka kaagad nag-oo sa kanyang hiling na gawin yung operasyon. Bakit nag-alanganin ka? Sir, wala na po ako sa RDEO kasi noon, sir eh. So hindi ko muna sumagot kay Colonel Leonardo na Opo, gagawin mo. Pero nung Pebrero 2020, tumawag na naman si Colonel Leonardo sa iyo at nagbigay na ng karagdagang detalye. Anong detalye yun? Sir, nilagay po nila sa listahan si Sir Wesley Barayuga po. So, in short, Colonel Mendoza, sinasabi ni Colonel Leonardo na yung target ng operation ay walang iba si Attorney Wesley Barayuga. Opo. At nagbigay po sila ng synopsis tungkol sa activity ni Sir Wesley Barayuga daw sa Pero that is very clear, drug Mr. Chair, activities. na fabricated yon para maniwala ka. Kilala mo ba yung Wesley Barayuga? Anong time na yun po? Hindi pa po. Nung February 2020 po. Hindi ko siya, naririnig ko siya sa ano sir, kasi secretary siya ng ano sir ng PCSO sir. Mr. Chair, yung binabanggit po ni Colonel Mendoza na sa pag-uutos ni Colonel Leonardo, si Attorney Wesley Barayuga po, for the information of everyone,
is a retired police general, PMA Matikas Class 83. He was the corporate board secretary of PCSO. He assumed his position on January 24, 2018 until his death on July 30, 2020. Nagpag-abot po sila ni Colonel Garma. Si Colonel Garma naman po ay July 15, 2019 na italaga sa PCSO hanggang June of 2022. Balikan po natin yung sinampang salaysay mo. Matapos ma-identify ni Colonel Leonardo na ang target ay si Wesley Barayuga, sinabi mo sa kanya na tinanggap mo na yung assignment, hindi ba? Nung pagtawag sa iyo, tinanggap mo na yung assignment Opo. na operatan, papatayin si Attorney Barayuga. Ngayon, anong sinagot mo sa kanya? Hindi Yes. ba sinabi mo sa kanya? Yes, sir na lang po. Hindi ba sinabi mo sa kanya na, Sir, magsa-surveillance ako, i-verify ko muna kung sino yung target. Hindi po ba? Opo. Okay. Kasi nga po, government... Dahil hindi mo kilala yung Wesley Barayuga. Opo. Kaya sinabi mo kay Colonel Leonardo, Colonel, gagawa ko ng sarili kong investigasyon. Pero ang sagot sa iyo ni Colonel Leonardo, ang sinabi sa iyo, hindi mo na kailangan mag-verify o mag-imbestiga dahil bibigyan ka na lang ng profile at saka mga information ni ni General Manager Garma dahil siya ang nag-utos na ipapatay si si General Barayuga. Hindi po ba? Opo. Okay. Dito tayo sa paragraph 8. So inutusan ka na ni Colonel Leonardo na patayin si Wesley Barayuga, tinanggap mo na yung assignment, at nung tanggapin mong assignment, sinabihan ka na ni Colonel Leonardo na maghanda ka na para sa ating proyekto. Anong ginawa mong paghahanda? Sir, nag-recruit po ako ng angkop na tao para po sa trabahong inaatas niya sa akin, sir. Para ma-comply ko po sa kanya. In short, Mr. Chair, si Colonel Mendoza naghanap na ng tao na gagawa nung pagpaslang kay General Barayuga. Hindi ba, Colonel Mendoza? Yes, Your Honor. At sino pong nahanap mo na makakatulong na gawin yung pagpaslang kay General Barayuga? Your Honor, ang nakita ko po si Nelson Mariano po. Ipakituro nga dito, Mr. Chair, Colonel Mendoza, sino si Nelson Mariano? Ayang katabi mo. Ito po si Nelson Mariano. Anong Your sinabi mo kay Nelson Mariano? Ang sabi ko sa kanya na maghanap siya ng angkop na tao para sa trabahong to, Your Honor. In short, sinabihan mo si Mr. Nelson Mariano maghanap na ng hitman. Opo. Maghanap na ng hitman na siya ang papatay kay General Barayuga. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Bakit mo kilala itong si Nelson Mariano? Isa ko po siyang informant nung dati po sa regional, nung nasa RDEO pa po ako ng NCRPO. Bakit Colonel Mendoza siya ang napili mong na maghanap ng hitman? Kasi po, sa pagkakalam ko, siya yung may kapasidad at may network po sa ganitong larangan ng trabaho po. So sa pagkakaalam mo, si Nelson Mariano maraming kilala ng mga guns for hire, hindi po Opo, ba? opo. Ito ay nangyari nung lahat ng ito, yung pagpaplano, pag-contact kay Nelson Mariano, ay nangyari bago dumating ang COVID pandemic, hindi po ba? Opo. So ang nangyari, hindi natuloy yung proyekto. Hindi natuloy yung operation, nagantay kayo ng ilang buwan. Opo, Kasi Your Honor. nag-lockdown na nung pandemic, hindi po ba? Opo.
Okay. Dito sa sinumpang salasay mo, sa paragraph 9, dahil lumipas na nga ang ilang buwan, hindi pa na-implement yung plano na patayin si General Barrioga, tumawag na naman po uli sa iyo si Colonel Leonardo at nakipag-ugnayan sa iyo. Hindi po ba? Tama po. At pagkatapos noon, tanawagan ka nung June 2020, hindi ba? Kasi yung unang tawag ni General o ni Colonel Leonardo, if I am not mistaken, was October 2019. Opo. Pangalawang tawag niya, February 2020. Nang pangatlong tawag na niya, yung June 2020 na, dahil minamadali ka na, dahil sinabi ni Colonel Leonardo, iniipit na siya ni GM Garma. Hindi po ba, Colonel Mendoza? Tama po, Your Honor. Ngayon, nung na-contact mo na si Nelson Mariano, tumawag uli sa iyo si Colonel Leonardo at sinabihan ka na may isang taong nagngangalang Tox na tatawag sa iyo, hindi ba? That day po yun na sa sir, sa Your Honor, na tumawag sa akin. The same time lang po yun. Tapos nag-relay siya na may talks na magkipag-coordinate nga daw sa amin. Na Yun tao ang ni- makikipag-coordinate Opo. niya sa iyo. Anong sinabi exactly ni Colonel Leonardo sa iyo? Sino itong Tox na ito? Si Tox daw po, bata ni Ma'am Garma. Kung sa pagkakaalam ko, ang driver security. Mr. Chair, kung hindi ako nagkakamali, itong Tox ay yung Tox na pinakita na litrato ni Chairman Dan Fernandez kanina, who is still employed with the PCSO, and sabi na nga ni Colonel Mendoza, tao at bata ni Colonel Garma. Nung tinawagan ka na ni Tox, anong sinabi sa iyo? Bali, sinabihan ko lang po siya na mag-coordinate siya kay Nelson Mariano po kasi siya po yung... So nung tumawag sa isa Tox, sinabi mo si Nelson Mariano na lang ang kausapin. Opo. Pupunta po tayo doon mamaya. Nelson Mariano, nung nagkausap kayo ni Tox, anong pinag-usapan ninyo? Magandang hapon po, Your Honor. Oh. Binibigay niya po sa akin yung mga impormasyon, lahat ng detalye, sasakyan, at oras ng paglabas ni General Barayuga. So in short, binigay sa iyo ni Colonel Leonardo lahat ng information, whereabouts ni General Barayuga. Ang nagbigay po si Tox. Si Tox na ang Tox po. nagbigay. Ngayon, sa paragraph 12, Colonel Mendoza, nagkausap kayo ni Nelson Mariano at sinabihan kang nakahanap na siya ng hitman. Ano ang pangalan ng hitman na nahanap niya? Ang sabi ni Nelson, alias Luloy daw po. Alias Loloy. Opo. Ano naman ang sinabi ni Colonel Leonardo sa iyo, magkanong ibabayad doon sa hitman na si Loloy? 300,000 daw po galing kay Ma'am Garma. So very clear na sinabi niya yung 300 piso na ibabayad kay Loloy, na yun ang papatay kay kay General Barayuga, ay manggagaling kay Colonel Garma. Yung po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, the plan was set from the very beginning. Tumawag si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza, sinabihan siya na may operation, and then si Colonel Mendoza, kinontak naman si Nelson Mariano, and then itong si Nelson Mariano, kinontak naman yung Loloy na hitman, at saka nag-usap sila ni Tox na tao ni Colonel Garma.
And then on July 30, 2020, nangyari na po yung pagpatay o pagpaslang kay General Barayuga, kung saan nakita po natin sa video, 2 beses na po pinalabas. Pagkatapos ng insidente, Colonel Mendoza, pagkatapos pagpaslang, ano na po ang sunod na nangyari? Sinong tumawag sa iyo? Tumawag ko sa akin si Sir Leonardo na may binibigay po daw na pabuya si Ma'am Garma. Tumawag sa iyo si Colonel Leonardo na sinasabing meron ng 300,000 pesos para ibayad dun sa hitman na nagpaslang kay General Barayuga. Yung po Opo. ba ang sinasabi nyo? Opo, Your Honor. So sinong tumanggap ng 300,000? Si Nelson Mariano po. Sinong nagbigay ng 300,000 sa iyo, Nelson? Si Tox po. Si Tox. Pagkatanggap mo ng 300,000 pesos, ano na ang ginawa ninyo doon sa 300,000 pesos? Tinago ko po yung 60, binigay ko kay Colonel Santi yung 40. Yung 200, binigay ko kay Loloy sa Santa Mesa. Itong si Tox, kung makikita ninyo, ay makikilala pa ba ninyo? Opo. Mr. Chair, since we already have the picture of this Tox, who is allegedly a person of interest, dahil ito ang nag-contact kay Nelson Mariano, nagbigay ng order na patayin si General Barayuga, at ito rin po ang nagbigay ng pera na 300,000 pesos. Mr. Chair, I just would like to point out that at the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PSSO, most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. In fact, bago po siya napatay, itong si General Barayuga, according to NBI officer in charge, Eric Distor, General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PSSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barayuga. Yung nakita po niyong pick-up kanina na sinakyan ni General Barayuga was given by Colonel Ruyina Garma to make sure na ma-identify po si General Barayuga. Kasi si General Barayuga, wala hong sasakyan yun. Kaya mahirap po i-surveillance dahil walang routinary procedure. Kaya binagyan po ni Colonel Garma ng bagong pick-up si General Barayuga. Yun kasi ang binigay na impormasyon niya kay Nelson Mariano. Pati ang plate number, description sa araw ng pagpaslang. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Yun po ang totoong nangyari, Mr. Chair. And that is why I would like to recommend to this committee, in the committee report, that we should file the necessary cases against those perpetrators when I cannot let justice not be served to the victims. Mr. Chair, Colonel Ruyina Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon
sa pagpatay ng 3 Chinese drug lords, which was corroborated by the different resource persons. Nung si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 198 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay kay General Baryoyoga, walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo, based on the testimony of our 2 resource persons. Mr. Chair, Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially on the war on drugs. Kaya, Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file murder charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. The manifestation of Congressman Pimentel will be noted, and his recommendations will be taken in and be written in the committee report once the committee terminates its hearing. So the next interpellator is Congresswoman Jinky Luistro. You are recognized. You have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. My questions are directed to Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Colonel Mendoza, habang nagsasalaysay po kayo kanina, napansin ko, umiiyak kayo at nanginginig ang katawan nyo. Can you please enlighten us? Why such a demeanor during the time that you were reading your opening statement? Your Honor, hindi ko maiwasang maiyak kasi tinuring ko silang mga upper class, tapos ang taas ng tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Alin po yung masakit sa dibdib, Colonel Mendoza? Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. And why do you believe na itong trabahong ito'y ikakasira ngayon ng buhay mo? Kasi po, pumatay kami ng inosente. Pumatay kayo ng inosente? And can you please state for the record, sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo? Si Sir Wesley Barayuga po. And when you used nyo, namin, kami, no? Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo, At si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? Wala na po. Wala na po iba. Ikaw ba, Colonel Mendoza, ay may asawa? Meron po. Meron ka bang anak? Meron po isa. Ilang taon na po yung anak nyo? 14 years old po. 14 years old. Ilang taon na po ba kayong nasa serbisyo? 22 years na po. 22 years in service. And of course, it is clear to your mind already na dapat ang pulis hindi pumapatay. Tama po ba? That is the general rule. Ang pulis hindi dapat pumapatay because due process must be served. Tama? Opo, Your Honor. As a matter of fact, in our country, death sentence is even suspended. So, ibig sabihin, kahit convicted criminal, kahit punishable by death, because of the law suspending the death sentence, hindi rin tayo pwedeng pumatay, no matter how guilty the criminal is. Tama ba? Opo, Your Honor. But of course, you understand also, Colonel Mendoza, may mga circumstances
kung kailan ang pagpatay ng pulis ay warranted at legal. Can you please tell us what are these instances? During legitimate operation po, at the police officer is in danger, the life of the police officer serving the police operation is in danger. I wish to invite your attention to paragraph 7 of your affidavit. Ang sabi niyo po dito, Colonel Mendoza, napilitan kayo isagawa yung proyekto for 2 reasons. 1, opisyal ang nag-uutos. Opo. Pangalawa, natatakot kayo para sa kaligtasan ninyo at ng pamilya ninyo. Do you confirm this? Opo, Your Honor. At kanina po, binanggit ninyo na ang nag-uutos ng proyektong ito ay walang iba kung hindi si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Do you still confirm? Opo, Your Honor. Ano po ang pagkakakilala ninyo kay Colonel Leonardo? Bakit kayo natatakot sa kanya? Siyempre po, siya yung panahon ng former president po natin na isa sa pinakamalakas. When you say pinakamalakas, panahon ng former president, anong ibig sabihin mo, Colonel Mendoza? Nakakabulong po at nagkakatotoo. Nakakabulong, nagkakatotoo. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano itong pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president? Ni Colonel Leonardo po. Colonel Leonardo. I cannot elaborate more, Your Honor, pero common knowledge po yan sa aming mga operatiba na pag sinabi mong Colonel Leonardo at Ma'am Rowena Garma, nasa gilid po yan ng former president. So you will agree with me if I would say si Colonel Leonardo malakas sa former president. Yes po. Kung anong sabihin ni Colonel Leonardo, papaniwalaan ng former president. Maaari po. At kung anong hilingin ni Colonel Leonardo, susundin ng former president. Maaari din po. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas sa former president. Yes po. At kung anong sasabihin ni Colonel Garma, paniniwalaan ng former president. Yes, yeah. At kung anong hihilingin ni Colonel Garma sa former president, susundin din ng former president. Tama ba? Maaari din po. That's Yes how po. you understand the influence of these people to the former president. Kaya, takot ka na suwayin si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Tama ba? Yes, Your Honor. At dahil sa lakas ng impluensya nila sa presidente, pwedeng mawala ka sa serbisyo. Tama? Yes, Your Honor. Pwede ka ring mamatay. Tama? Lalo. Ha? Yes, Your Honor. Pwede ka ring makulong. Tama? Opo. Puntahan natin yung pangalawang dahilan. Bakit napilitan kang sumunod sa proyektong ito? You said, natatakot ka para sa sarili mo at sa mga pamilya mo. Ano yung mga pangyayari na naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng takot para sa kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya mo? Kasi nga po, ma-impluwensya po sila. Pag hindi ko po naman sinunod, baka hindi lang naman ako ang balikan, baka pati pamilya ko pa. Pag sinabi mo ba, Colonel Mendoza, baka hindi lang ikaw ang balikan, anong ibig sabihin mo ng salitang balikan? Kumbaga, hindi ako sumunod, Your Honor eh. So, hindi ako, kumbaga, pagka hindi ka sumunod, hindi ka kanila. What do you fear for your family kung bakit sinabi mo sa salaysay mo, natatakot ako para sa kaligtasan ko at ng pamilya ko? Anong posibleng mangyari sa'yo at sa pamilya mo kung hindi ka susunod kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Siyempre po, baka mamamatay po. You are saying posibleng patayin nila
ikaw at ang pamilya mo? Are you saying that? Opo, Your Honor. Bakit mo nasabi ito? Anong pagkakataon na napatunayan mo sa sarili mo na kaya nilang gawin ito? Your Honor, marami na kasing ugong-ugong eh. Maari mo bang isalaysay sa amin ano yung mga umuugong na yon? Dahilan kung bakit mo inisip na baka patayin ni Colonel Leonardo at ni Colonel Garma, ikaw at ang pamilya mo, kung hindi ka susunod sa proyekto. Mayroon na pong mga dati pa po sa Davao Region na pag sinabi niyong Colonel Leonardo, yan po yung may hawak ng mga May hawak ng ano, Colonel? kumbaga mga hitman po. Colonel Leonardo, may hawak ng mga hitman. Is that what you're saying? That is a kumbaga yan po yung usap-usapan. Hindi ko naman po makukumpirma. Pero Usap-usapan. Let's talk po. about usap-usapan. Ayon sa usap-usapan na yan, ano ang mga pangyayari na sa pagkakaalam mo at ayon sa usap-usapan ng mga kasama mo, may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma? Can you cite some incidents na lumutang ang pangalan nilang dalawa ayon sa usap-usapan? Without necessarily you having a personal knowledge. Ayon sa usap-usapan, anong mga pangyayari ng patayan ang may kinalaman si Colonel Garma at si Colonel Leonardo? Yung mga nasa loob ng mga Chinese na nakakulong doon, Ito ba matagal mo nang alam or is it because you're watching already the hearing of Quadcom? no, noon pa po yan. Ibig sabihin, kahit nung wala pang Quadcom, alam mo na yung patayan sa Davao Penal Colony ay may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma? Pero hearsay lang po, Your Honor. Yes, yan ay ayon sa usap-usapan. At yung usap-usapan na yan, dito mo naririnig sa mga kapwa mo pulis. Tama ba? Kasi pulis ka eh. Opo, Your Honor. Kung pulis ka, ibig sabihin, yung usap-usapan na yon sa kapwa pulis mo rin naririnig. Tama? You said yes already, Colonel. Yes. Aside from this Davao Penal Colony where there are 3 Chinese drug lords who were killed, ano pa, ayon sa usap-usapan yung mga insidente, ay may kinalaman silang dalawa? Wala na po akong maalala, Your Honor. Wala ka nang maalaala. Opo. Wala na po. You remember about the allegation of Mayor Tommy Osmeña of Cebu? Ngayon na lang po ko yan nalaman kasi nanonood po ako ng congressional So it interview. is because of the killing incident in Davao Peloni, kaya natakot ka para sa kaligtasan mo at ng iyong mga pamilya. Tama ba yon? Opo, Your Honor. At ito rin ang dahilan kung bakit sa kabila ng alam mo na bawal ang pagpatay, no matter how guilty the person is, pumayag ka na isagawa ang nasabing proyekto. Tama ba? Opo, Your Honor. In your affidavit, specifically paragraph 5, you also mentioned na gusto mo munang beripikahin ang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Wesley Barayuga sa drug operation, kaugnay ng impormasyon na ibinigay sa iyo ni Colonel Leonardo. Bakit mo hiniling kay Colonel Leonardo na beripikahin muna ang impormasyon na ito? Kasi po, government employee po yung target. Normal po yun na
na magkanda ka ng sarili mong investigation muna. At kapag hindi verification. government employee ang target, wala bang verification na mangyayari? Meron naman po. Meron din po. So why do you want to make your own verification? Ikaw ba at that particular time ay nagdududa sa sinasabi ni Colonel Leonardo? Yes po. Bakit ka nagdududa? Kasi yung target, bakit nasa loob ng PCSO eh? He is not only inside the PCSO, he He is is the the board secretary. Yes, Your secretary Honor. of Yes. PCSO. And during that time, may naririnig ka ba na nagagalit o kinasasangkot ang gulo ni Wesley Barayuga? Wala naman po. And what were you thinking nung sinabi sa'yo ni Colonel Leonardo, wag nang beripikahin, bibigyan ka na lamang ng profile ni Colonel Garma? Yun nga po, nag-aalinlangan. Kaya lang, wala tayong magawa eh. Wala po akong kundi sundin. Kahit nag-aalinlangan ka, kung totoong sangkot sa droga si Wesley Barayuga, itinuloy mo dahil natatakot ka sa opisyal mo. Opo. Tama? At natatakot ka para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Tama? Opo, Your Honor. At kaya ka natatakot sa mga opisyal mo ay dahil malalakas sila at maimpluwensya sa dating Pangulo. Tama? Opo. After some time, kinontak mo na itong si Nelson Mariano. At si Nelson Mariano ang humanap ng hitman. Do you confirm this? Opo, Your Honor. And after some time also, tinawagan ka ni Tox na di umano, tao ni Colonel Garma. Tama ba? Opo, Your Honor. At pagkatapos nitong pag-uusap ninyo ni Nelson Mariano, isinagawa na ng nasabing hitman ang naturang proyekto. Tama? Opo, Your Honor. At itong proyektong ito ay ang proyektong pagpatay kay Wesley Barayuga. Tama ba? Opo. And you also confirm that after this incident ay nakipagkita si Nelson Mariano kay Tox kaugnay ng 300,000 na ipinagkaloob sa inyo. Opo. Can you please state for the record again, paano hinati yung 300,000? Nung dumating po si Nelson, may dala-dala po siyang 300. Binigyan niya ako ng 40. Binigay ko na sa kanya yung iba. Ang kumuha ng pera ay si Nelson po. Nelson. Pagkatapos niyang kuhanin ang pera kay Tox, anong sunod na nangyari? Pumunta po siya sa akin. Pumunta sa'yo, Sabi niya, eto na po, sir. Sabi ko, sige. Sabi niya, binigyan niya ako ng 40. and then, where did the rest of the 260,000 go? Nasa kanila po. Nasa kanila. Would you know kung paano nahati yung 260,000? Si You have Nelson 1 minute po, left, Congresswoman Jinky. Si Nelson na ang nakakaalam noon. Opo. Yes. Colonel Mendoza, I want to remind you, you have a career in the PNP. Tama? Yes, Your At Honor. kagaya ng sinabi mo, ikaw ay 20 taon na o 22 taon na nasa serbisyo. Yes, Your Honor. And perhaps after some time, you will be enjoying your retirement in PNP. Tama ba? Yes, Your Honor. I am just curious. Sa kabila ng panganib na iyong isinalaysay sa iyong opening statement, bakit ka lumutang at bakit mo isinasalaysay itong insidenteng ito laban kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Bukod po sa bigat ng konsensya na dinadala ko po, for 4 years, may mga instances po na
Um, may gusto pang idawit na ibang tao po kasi. Kaya Sinong gustong may idawit? yung may kumalat po kasi ng mga text messages nung nakaraang linggo eh. Anong sabi sa text messages? Na hindi lang ako daw po yung gunman, ganun lang po. Hindi lang ikaw ang? Ako daw po yung gunman, tapos iba po yung hindi po klaro eh. Kasi Kindly wrap In up, other words, Congresswoman Colonel Jinky. Mendoza, kaya mo ginagawa ito because after 4 years, gusto mong tanggalin yung bigat ng loob mo opo, dahil hindi ka masamang tao opo, at hindi ka pumapatay sa taong walang laban. Tama? correct po. At napilitan ka lamang pumatay dahil sa takot mo sa mga opisyal na ito. Tama? Correct po. Nevertheless, I wish to manifest, Mr. Chair, Colonel Mendoza. In a theory of conspiracy, there are 3 types of principal. And in the story you narrated, you mentioned the name of Colonel Leonardo, Colonel Garma, Colonel Santi Mendoza, Nelson Mariano, Tox, and Loloy, the hitman. Under the theory of conspiracy, kahit hindi ikaw ang pumatay, you will still be liable for the same crime. This is the definition of conspiracy. That the act of one is the act of all. The crime of one is the crime of all. And the penalty of one is the penalty of all. And I wish to state for the record, Mr. Chair, that given these names who figured out in this killing incident against Wesley Barayuga, it appears to us that Colonel Leonardo and Colonel Garma participated as conspirators by inducement. Kung hindi po nila pinagplanuhan, inisip, inutos, at ipinagkaloob lahat ng mga kailangan, they will not be able to perpetrate this crime of murder. For Colonel Santi Mendoza and for Nelson Mariano, perhaps they did not participated in the killing incident. However, under the law, they are considered as principals by indispensable cooperation. Sapagkat sila ang nag-connect sa hitman. And without their indispensable cooperation of connecting this idea, this criminal intention to the perpetrators, there is no crime of murder. And for Loloy and the rest of the backup who appeared in the video, perhaps the one riding in the car and the one riding in the motorcycle na di umano'y bumack up sa pagpatay na ito, we can consider them as principal by direct participation. Sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng posibilidad na madawit ang pangalan ni Colonel Santi Mendoza at kasama na si Nelson Mariano, they took the courage to speak before the Quadcom dahil gustong alisin ang bigat sa dibdib ng loob, particularly of Colonel Mendoza. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. The next to interpolate is Congressman Keith Flores. You are recognized. You have 5 minutes. Please be reminded that today we have 2 topics that we will discuss. This is the EJK and then later on the POGO. We will continue our discussions and deliberations on the subject matter of POGO. So you have 5 minutes, Congressman Keith. Thank you, Mr. Chair. I only have a few questions, Mr. Chair, since most of the questions have already been asked by Congressman Pimentel and Congressman Luistro. Mr. Colonel Mendoza, were you in the same unit as Colonel Leonardo? Hindi po. Hindi. Were you under him in any of the units that you served sa PNP? Hindi po. Hindi. Pero ang question ko lang po is, kung hindi kayo naging tao ni Colonel Leonardo in any of the units that you served in, bakit ikaw ang tinawagan niya to do this particular job? Siguro po dahil I was the former head of the Regional Drug Enforcement Unit in NCR. Doon po kami
nag-umpisang magkuntakan. Okay. Hindi naman because noted ka for doing jobs like this? Hindi naman? Hindi po. Hindi. So, out of the blue, tinawagan ka lang niya na ipagawa tong operation na to, sinasabi mo? Yun nga eh, kasi yun nga po, Your Honor, kasi I was the security officer of the former Chief PNP, General Casculan, during that time na. Hindi na po ako operatiba. Okay. So, ang sinabi mo kanina na in the PNP, alam mo na if operation ang sinasabi, no, I mean, ipapa-operate to sa'yo, it's equivalent to liquidation, sabi mo. Hindi naman po Hindi naman. Hindi naman po sa But ano. you testified to that earlier, yan na-mention mo. During the time na kinontak niya ako, alam ko na po kung ano yung sadya niya. Alam mo, anong sadya ni Colonel Leonardo? Kasi po, iba yung tono eh. Iba yung tono. Opo. Ba't hindi naman niya sinabi na patayin mo? Hindi, nasa listahan eh. When you say nasa listahan ng drugs watch list, panahon po yun yung war on drugs eh. So during the war on drugs, ang sinasabi mo, pag nasa listahan ka at may utos na isali sa operation, ang equivalent niyan is liquidation. During the war on drugs. Opo. Okay. Now, Ma'am Garma, I have a question po. When did you issue the pick-up to General Barayuga? I cannot recall, Mr. Chair, kasi may mass procurement kami ng vehicle Aha. and all department managers and branch managers and those holding key positions, Were given automatic po na nagkaroon ng issuance po ng And it bagong was on the same sasakyan. time naman. Yes po, Mr. Chair. Pagbili ng sasakyan, binigyan na lang ako ng list ng logistics para i-approve ko yung distribution po. At kasama po at ang, yun nga, office ng board secretary and other board of directors and managers. Okay, now, I'll ask you a direct question po, Colonel Garma. During your stint as PCSO chair, how would you describe your relations with General Barayuga? Okay naman po, nag-uusap naman po kami. Wala po akong No natatandaan. conflict? None, Mr. Chair. None. So you were not the subject of any of the investigations that were being conducted or something? No, Wala naman? Mr. Chair. I could recall, Mr. Chair, nung pag-upo ko, naalala niyo po na pinatigil po lahat ng laro. That's where the President gave instruction na mag-conduct ng thorough investigation. And to my understanding po, ang NBI po ang nag-investigate. And lahat naman po ng hiningi nila, binigay ko rin naman po. I just don't know po kay Board Sec kung ano naman po yung requirement na kailangan niya i-submit as far as yung board naman is concerned, Mr. Chair. So you would describe your working relationship as professional and cordial Maganda naman? po, wala Maganda po kaming naman. conflict. Yes, nag-uusap po kami. So I if we cannot were to recall. ask people in the PCSO and they would describe your relationship as ganun din sa how you described it, Yes, na Mr. okay naman. Okay naman, Mr. Chair, kasi wala po. Nagre-record lang naman po yan during board meeting. It's the board who discusses all the sensitive issues. Him as the board of the, tawag dito, secretary, he just takes note. Okay, Wala so naman po. wouldn't it be like, how would you siguro react, no, upon hearing the testimonies of Colonel Mendoza, that it was Colonel Leonardo who gave the instructions to Colonel Mendoza na galing daw sa iyo ang utos sa ligpit kay General Barayuga. Nagulat lang po ako, Mr. Nagulat Chair. lang. I didn't expect it po. So this is the first time you heard na you are being implicated in the death of General Barayuga. Yes, Mr. Chair. First time. Yes, Mr. Chair. You never heard about it before, kahit sa mga marites or chismis sa PNP. Hindi, Mr. Chair. Hindi. Okay. So you were never also investigated by any law enforcement agency as far as the death of General Barayuga was concerned? Wala po, Mr. Chair. No one asked you questions? Wala po akong maalalang may nagtanong po. Okay. Now that you heard the testimony of Colonel Mendoza, na Colonel Leonardo supposedly directed him to do this operation on your behalf
Ano ang masasabi niyo kay Colonel Leonardo po, if it is true na siya ang nag-utos? Mr. Chair, hindi ko po alam yung sinasabi po niya. I cannot speculate, Mr. Chair. I'm not saying it's Mendoza. I'm saying that he was saying it was si Leonardo. Kung totoo yun na si Leonardo, how would that make you feel po? Colonel Garma? I cannot speculate, Mr. Chair, because the statement of Colonel Mendoza will lead to a crime. And Okay. I do not want to make a statement that I'm not sure whether it is right or wrong for Isn't now, that Mr. Chair. precisely what makes it more interesting? That an active serviceman would put his career at risk and testify before this committee, admitting to some wrongdoings na at the behest of, or on your request in that of the instructions of Colonel Leonardo? Don't you find that parang odd at least? Mr. Chair, I do not know what he is thinking right now, Mr. Chair. And this is the first time. Iniisip nga ako saan ko siya nakita or what. I cannot recall if I've met him or what. But ngayon ko lang po narinig din ang name niya, Mr. Chair. All right. Attorney Paquera, I'm sorry. I noticed that she's there. And she was your executive assistant ba? Si Attorney Paquera? Yes, EA6 and designated as the Chief of Staff. Okay, of my so office she was at the working time. with you at the PCSO while General Baryuga was also there? Yes, Mr. Chair, nagpang-abot po lahat. Attorney Paquera, would you confirm the statement of Colonel Garma that the relations between Colonel Garma and General Baryuga was okay at the time that they were both working? I believe so, Mr. Chair. That their relationship was professional and cordial naman? Yes po, Mr. Chair. And would you confirm also that when the pickups were given to the employees of the PCSO, it was given en masse to all of those department heads, sabay-sabay? I am not so sure anymore, Mr. Chair. So hindi mo alam yan as to Hindi the ko na po timeline? ma-recall po. But you can confirm that a pickup was given? Or was assigned to General Barayuga as corporate secretary? I cannot remember anymore, Mr. Chair, but I do remember that there was a procurement of vehicles. I just do not remember the distribution po of the vehicles. Okay, thank you, Attorney Paquera. Thank Colonel you, Mr. Leonardo. Sir, you heard the testimony of Colonel Mendoza, Yes, Mr. Chair. identifying you as the person who ordered the death of General Barayuga, supposedly upon the instructions of Colonel Garma. Is that correct, sir? Hindi po totoo yun, Mr. Hindi totoo. So is there any reason, may galit ba sa'yo si Colonel Mendoza? Actually, nakilala ko po yan. I think isang beses lang kami nag-meet. Isang beses yan. lang. I know that he's an underclass po namin. Underclassman. Pero maliban doon, wala na po akong, hindi ko na po siya So no ganun working kakilala. relations with Colonel Mendoza? Wala po, Hindi mo Mr. naging Chair. tao before in your units? Hindi rin po, Mr. Chair. Hindi mo rin utusan to do something legitimate that he didn't do or something? Wala namang reason for him to be mad at you? Lalong hindi ko po siya pwedeng utusan dahil hindi ko nga po siya ganong kilala. Okay. Alam ko lang underclass po siya, Mr. Chair. So upon hearing his testimony, parang hindi ba parang nagulat ka ba? Or are you mad now na bakit ka dinadawit sa mga operasyong ganon? Or on his statement, in his affidavit na ikaw yung may utos? Nagulat nga rin po ako, Mr. Chair. Lagi na lang po ako nasasali sa mga ganito. Para ikaw Mr. na lang Chair. lahat, ano? Opo, mula pa noong 2016, binabanggit na po yung pangalan ko. Hindi na sila tumigil. Wala naman pong napapatunayan. So, Kaya, ang sinasabi mo po is like expected. yung mga belief ng mga members ng PNP na malakas ka at na kung anong sinasabi mo is usually nangyayari naman and that they're afraid to go against you because you supposedly have the ear of the former President Rodrigo Roa Duterte. Is that correct? O chismis lang din yan? Hindi po, malapit po ako sa term po na Tagalog. Ako po malapit naman talaga sa presidente dahil una-una, kilala po namin siya dahil naging taga Davao na po Yeah. ako eh. Pero as a police officer naman po, you would never, in any instance, give an order to kill another person. Is that correct?
Hindi po. Never. Hindi po. You would po. never do that. Oo, Tama? Hindi ko po gagawin yun. Okay, Lalong-lalo na dun sa Class 83 po yung, Class yung 83 ng PMA, pinag-uusapan correct? dito. Napakadelikado po nun. Kaya ko pong umarap sa lahat ng Class 83 na ako, wala po akong kinalalaman dyan sa nangyari na yan. Alright. Same with you, Colonel Garma, di ba? As a police officer and as a former government employee, you would never, at any instance, order the death of any other person. Yes, Correct? Mr. Chair. Never talaga. Hindi po, lalong-lalo na po kasamahan ko pa sa opisina. Mabait po yung taong yun, Mr. Mabait Chair. yun. Wala akong naalalang ginawa niyang hindi mabuti po. Eh sa sobrang bait niya, you would not have anything in mind or anyone in mind who might wish him harm. Yes po, Mr. Chair. Sa pagkaalam mo. Wala akong maisip nung time na yun po. What I did lang po nung namatay, inayos na lang po namin yung libing niya and everything po. Okay. Now, Colonel Mendoza, I'm sure you will be attacked no, after giving this statement. No? Were you at any time promised a promotion to testify before this committee? Wala po, Your Honor. Okay. Were you promised money or any other thing just to testify before this committee? Wala po. Wala. Tinakot ka ba ng mga chairman dito or ng any other member of the House? Hindi po. Okay, and you are confirming again na ang sinabi mo ay totoo and kung anong nangyari as far as you can remember. Tama? Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. I have no other questions. Thank you, Congressman Keith Flores. The next to interpolate is the chair of the Committee on Human Rights, Congressman Abante. You are recognized and you have 5 minutes.